Ay sus, cielo, ang bantot ng kulay mo. Yung title of this is A Sweet Trojan Horse Race. Para horse race, ang huling dalawang salita, na horse race, mukhang kabayo. But I'm referring here to Cielo Magno. Sabi ko, mga senior citizen na ito, umuwing nagre-reklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan ng pagkakutan sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Ito muna, pagkain mo na, pamasahin mo, doon na lahat kukain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Cielo Magno, ang bantot ng kulay mo. Aba, matindi ha. Talaga ha. Yan talagang ano nila mga kayon. Yan talaga yung tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is February 1, araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon po o gabi sa inyong lahat. O naman panahon o araw ang meron dyan sa inyo ngayon dahil may mga viewers tayo na sa ibang bansa. Magandang araw na lang po sa inyo. Shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin sa OFW sa ibang bansa, pati na rin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagtutok, pagtangkilik, at panonood at pagtambay dito sa Joe Malone TV. Naniniwala po ang inyong lingkod na lahat ng mga issue ng bayan, partikular sa mga politika, ay kailangan natin pag-usapan. Kailangan natin bosesan, kailangan natin himay-himayin, kailangan natin talakayin, kailangan natin pagkakwentuhan. You know why? Kasi parte tayo ng gobyerno na to eh. Tayo yung gobyerno ng Pilipinas. Everyone counts, ika nga. Ikaw, ako, sila, whether we like it or not. O may stress man tayo, ayaw man natin mangialam, ayaw man natin ma-involve yung sarili natin sa gobyerno. Unfortunately, parte tayo ng gobyerno. Kaya dapat talaga tayong makialam. And you should be. Diba? Kasi tayo yun eh. Pag hindi pa natin pinakialaman to, sino pa mangingialam na to? Sila na lang. De lalo nang naganda leche-leche. Nagkapende-peste na yan pagka sila lang. Harap-harapan na nga eh, di ba? Harap-harapan na nga yung mga panluloko ng mga tiwaling opisyal. Ang lagay tayo, tatahimik pa rin. Huwag naman ganun. Pera din naman natin yan. Di ba? Lalo-lalo na yung mga nagbabayad ng mga taxes. Ikaw, ako, sila, tayo. Pera naman natin yan. Kaya huwag kayong papayag na nakatigom yung bibig, nakapikit yung mga mata, nakasarado yung mga tenga natin. Lalo-lalo na meron ng mga gadgets ngayon, na kung saan pwede natin i-post, pwede tayong magbigay ng saloobin, ng sariling opinion natin, like gaya ng itong ginagawa natin, reaction video. Kasi ito talaga dapat. Kasi parte tayo ng gobyerno na yan ng Pilipinas. Dapat tayong mangialam. Dapat natin questionin yung mga tiwaling opisyal kung saan nila dinadala yung pera natin. Di ba? Dahil talagang yung iba harapan na di ba? Obvious na. Harapan na nga kinakamkam yung kaban ng bayan. Na dapat sa mga future projects, sa mga infrastructure, sa mga mahihirap, sa mga pagbababaan ng mga presyo ng kuryente, yan ang dapat iniintindi nila. Sa sobrang overwhelmed sila sa power nila, yun ang pinakamagandang term, kung ano-ano na lang, yung naiisip nila, nakakalimutan nila kung ano yung tunay na trabaho nila. Di ba? Simple na nga lang kung ikaw ay mambabatas, dalawang gagawa ka ng batas, dapat alam mo yung batas, at dapat nasa batas lang din yung mga tanong, yung mga question mo, incline ka sa batas, nang sa ganun, nasa batas ka lang, hindi ka lumalayo. Yung iba na overwhelm sa trabaho nila, sa power nila, na kaya nilang piling nila, kaya nilang hawak nilang mundo, hawak nila ang tao, ang gobyerno. Kaya ganun-ganun na lang, nawawala, naliligaw na sila doon sa dapat na incline lang tayo sa law. Hindi ko alam kung sa sobrang talino o sa sobrang kasakiman. Kasi kung sobrang talino ka naman, siguro naman maiisip mo yan na dapat incline tayo sa law. Diba? Kung sa sobrang kasakiman, Diyan ka na hindi makakapag-isip ng tama, di ba? Puro mali kadalasan. Okay? Kung bago ka sa channel natin, syempre huwag mong kalimutan mag-like, share ng videos natin, at huwag mo na kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Ako po ang Joe Malone TV, isang psychology major, psychology professor din, at nakapagturo din tayo sa dalawang eskwelahan sa Maynila, na universidad din naman. So, yun po. Gusto ko pong sabihin sa inyo yan, nang sa ganon, malaman nyo po na yung pinapanooran nyo, kahit papano naman, may alam din. Diba? Hindi lang tayo basta dada rito.
na hindi natin nalalaman. At hindi rin naman tayo nagpapakalat ng fake news dahil ito naman ay mga consolidated videos at nire-react lang naman natin at binobosesan. At pilit ko rin na pinapaintindi sa inyo na sa ganon, maging aware tayo. Diba? Hindi lang naman kayo yung natututo sa akin. Siyempre, ako natututo rin sa inyo, natututo rin sa politika dito sa Pilipinas. Nang sa ganon, incline lang tayo sa government law. Sa batas natin sa Pilipinas. Okay? Kaya importante na alam nyo o kilala nyo yung pinapanooran nyo rin. Nang sa ganon, hindi rin tayo ligaw-ligaw. Diba? O, hindi rin kayo ligaw-ligaw. Okay, maraming salamat mga kayan. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, una sa Panginoon, pangalawa kayo dahil kayo yung boss ko, 'di ba? Wala naman nagpapasahod sa akin ng mga politiko. Kayo, yung mga hindi nyo pag-skip ng ads, yung panonood nyo ng mga vlogs natin, yun, sapat na para mabuhay ko naman ang aking pamilya. Thank you. Maganda tong hinanda ko sa inyo. Siguro nakita nyo na dyan sa title by this time. Pero talagang hinanda ko to para sa inyo. Dahil January 31 kahapon, samot-sari yung mga rally na naganap. Meron pang umaga, meron pang hapon. At kiniklaim nga nila na 40,000 ang total estimated na dumating sa rally kahapon. So, umaga yan sa kahapon. So, madami-dami din. Yun nga lang, may nakikita, may naririnig akong ilan na balita na iba daw bayad. O yung iba na, ano ba yun? Parang dito nasa balita, nasa video rin natin na dismayado yung iba dahil hindi sila nakapag-uwi ng 1,000 daw. Yung umano. Tapos, ay nako, Diyos ko. Yung mga inaakala natin na kakampi natin kay BP Inday Sara Duterte, at least lumabas na yung tunay na kulay. No? At tinawag pa siyang Trojan Horse. Sa kabila ng kanyang sweet face, isa pala siyang Trojan Horse. Ay, nako, mayroon ba tinatawag? Shelo Tonyo. Sino Shelo Tonyo? Okay, panoorin na natin to. I-issue ng bayan. Ating pag-usapan. Ito yung kaganapan sa rally kahapon. Ano na to? Consolidated videos na to. Panoorin natin. Mamaya naman. Ngayon naman po, bakit paliwanag sa atin? Bakit nga ba tayo nagtitipon dito? Ano nga ba ang sitwasyon ng ating bansa, ng ating lipunan sa kasalukuyan? Tinatawagan naman po natin si Michelle Magno ng Huwag Kang Kora. Ang tao! Ang bayan! Isang mapagpalayang tanghali po sa ating lahat. Mabuhay po ang mamamayang Pilipino. Bilang isang guro, magbubukas ako ng aking talk ng isang recitation. Sino ang nakakaalam kung gaano na kalaki ang utang ng Pilipinas? Magkano? Ang kasalukuyang utang? 16 trillion pesos. At patuloy tayong pinipiga ng gobyerno sa pagbabayad ng tax para bayaran ng 16 trillion pesos na utang na yan. Ano ang nakuha natin kapalit na inuutang ng gobyerno? Ano? Ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Magkano itong pinaka-corrupt na budget na to? Ito ay 6 trillion pesos. At sa 6 trillion pesos na yan, 2 trillion dyan ay idadagdag sa utang. Ha? Masaya ba tayo sa patuloy na pagbabayad ng tax na ang kapalit ay budget na tumutugon lamang sa pangangailangan ng mga corrupt na politiko? Nakakalungkot po, ano? Kasi maraming nagtatanong, bakit daw ito yung pinaka-corrupt na budget? May corruption din naman ng nakakaraang administrasyon. Alam niyo po kung bakit ito yung pinaka-corrupt na budget? Kasi hindi pa ginagasta, kinukurakot na. Paano nilang kinukurakot? Imagine, hindi priority ang edukasyon, inuna yung mga small flood control projects. Yung karapatan nating pangkalusugan, PhilHealth na nga lang nakakakarampot, zero budget pa. Hindi po ba? Yung mga malalaking infrastructure projects na dapat sana ay magdudugtong sa ating mga island provinces, mag-aangat ng ekonomiya, anong nangyari? Unfunded. Ito ba yung ibinibigay sa ating kapalit sa kabila ng pagbabayad ng napakarami nating tax sa gobyerno? Ano ang dapat nating isigaw? Hinggil sa tax na binabayaran natin? Tax ng ina mo! Bantayan mo! Walang dating no? Palpak at kurakot na budget, maraming usapin.
Ano daw ba talaga yung pinapanawagan natin dito? Budget daw ba or impeachment ni VP Sara? Ano daw ba ang mas mahalaga? Budget o impeachment? Pareho! Dahil ang impeachment ni Sara, ang pangungurakot ni Sara, ang confidential fund ni Sara at ang budget ay mukha ng korupsyon ng kasalukuyang gobyerno na dapat ay pinananagot. Alam niyo po ba, kung pipiliin natin ang impeachment lang ni VP Sara, papalitan lang yan ng iba pang kurakot. At yan ang istorya ng bansang Pilipinas. Paulit-ulit cycle ng mga corrupt na politician. At kita-kita natin yan sa mga politiko na tumatakbo sa national government, tumatakbo sa Senado, tumatakbo sa Kongreso, tumatakbo sa local governments. Kaya ang panawagan natin, ayusin ang budget. Dahil ang budget ang sumasalamin sa priorities ng taong bayan. Kung hindi natin aayusin ang budget, patuloy natin popondohan itong mga corrupt na politiko. Ilan na dito ang nakatanggap ng ayuda sa gobyerno? Wala. Kasama natin dito ang mga 4-piece recipient. No? Alam niyo ba na ang 4-piece recipient, binawasan pa ng 40 billion pesos. Pero concerned daw ang gobyerno to sa mahihirap. Pero kailangan na sa AKAP program. Kasi kailangan may photo op si Speaker Romualdez na pag-distribute yung AKAP. Lahat na tinira na ito. Lahat na tinira na ito. Kaya natin dyan, malawakang people's audit. Dahil karapatan natin malaman kung sino ang mga tumatanggap ng ayuda. At kung wasto nga ba yung tinatanggap nila. Ano ang sagot natin sa zero budget ng PhilHealth at ang hindi pag-prioritize sa edukasyon? Magtutungo po tayo sa Supreme Court para ideklara ang 2025 budget. Hilingin natin sa Supreme Court na ideklara ito ay unconstitutional. At sa Kongreso, sa Senado, sa House of Representatives, nakuha niyo na yung pork barrel nyo, hindi ba? Pinirmahan na ni Pangulong Marcos. Gawin niyo naman yung trabaho nyo. Alam niyo ba na bahagi ng mandato niyo sa konstitusyon ay protektahan ang mga Pilipino sa mga corrupt? Nasaan na ang impeachment ni VP Sara? Kumilos-kilos naman kayo. Maliban sa impeachment, isang nyo na yung mga kaso. Yung mga kaso na iniaabang ni dating Pangulong Duterte. Nakiisa kayo sa ICC. Ang hindi ko maintindihan, real talk lang tayo rito. Real talk lang. Ang hindi ko maintindihan, noong panahon ni Duterte, pag nagsasalita siya sa war on drugs, lahat nagpapalakpakan. Di ba? Yung mga pabiro na speech ni Duterte, lahat natutuwa. Di ba? Karamihan natutuwa, karamihan nagagalak. Yung war on drugs, lahat nagpapalakpakan, karamihan natuwa. Di ba? Dahil kahit papano naramdaman natin na mayroong isang presidente na gustong tapusin ang droga na yan sa Pilipinas dahil talagang wala eh. Lugmok na lugmok ang Pilipinas dahil sa drugs. Totoo yan, real talk yan. Ang daming droga sa Pilipinas. Only Duterte ang kauna-unahan o talagang sumagupa sa mga drug lords na yan. Kita naman natin yan. Di ba? Ito si Shelo Magno, lahat na tinira na ito eh. Si Martin Romualdez, yung impeachment ni VP Sara. Ano sa tingin nyo kay Shelo Magno? Di ba? Kayo mag-comment dyan sa baba. Pero sa akin, naniniwala pa ba kayo na matatapos ang korupsyon sa Pilipinas? Mamamatay na lang tayong lahat. Hindi pa matatapos yan. Yun ang realidad. Yun ang totoo. Pwede mabawasan, pero yung mawawala, puta, gumising na kayo. Hindi mangyayari yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Aba, matindi! Hindi mangyayari dahil ultimo sa pinaka-lowest na posisyon sa gobyerno, nangyayari ang korupsyon na yan. Tanod, kagawad, chairman, councilor, konsehal, mayor, congressman, senador, vice president, president. Naniniwala pa kayo hanggang ngayon, 2025 na matatapos ang korupsyon? Aba, matindi! Aba, gumising na kayo, di ba? Antindi nyo naman. Pwede mabawasan, yan. Pwede pa. Matanggal yung mga tiwali, yan, pwede pa. Mabawasan. Pero yung mawawala totally, 0%, 5%, para naman kayo isinilang kahapon. Hindi na mawawala yan, di ba? Ang pinakamaganda, ganito na nga oh. Yung mga senatorial aspirant na nagsasabi na yung firing squad,
Diyos ko. Yung plunder. Ang hirap gawin yan. Dahil sila mismo ayaw din eh. Yung mga nasa paligid, ayaw din. Yung plunder na sinasabi ni Attorney Vic, maganda, hindi ko sinasabing pangit. Dahil sinusuportahan ko si Attorney Vic eh. Ang tanong, kung si Attorney Vic lang yung lalaban dyan sa plunder, sa death penalty na yan, para mahihirapan si Attorney Vic. Kailangan niya na may susuporta sa kanya. 'Di ba? Para maisakatuparan niya. Nasa ganun, matapos o mabawasan yung corruption na yan. Pero kung si Attorney Vic lang yung lalaban, huwag na tayo umasa. Aba, matindi! 'Di ba? Hindi niya kakayanin ni Attorney Vic yan. Yung plunder na sinasabi niya na ibababa sa una 5 million tapos naging 1 million. Hindi niya kayang mag-isa yan. Kailangan niya na may susuporta. Sinusuportahan ko si Attorney Vic. Gusto ko yung layunin niya ng mabawasan yung korupsyon. Kasi talagang lahat matatakot eh, di ba? Pagka gano'n na pwede ka ng kasuhan sa 1 million na plunder, tapos may kakasato pa, maamyendahan pa yung death penalty. Eh, talagang lahat ng opisyal sa gobyerno eh talagang manginginig, mangangatog na yan dahil pwede silang makakasuhan. Ang tanong, sila din mismo yung may ayaw. Aba, matindi! Si Attorney Vic lang ata yung may gusto. Di ba? Kaya magsisimula yan sa May 12. Yung mga desisyon natin, gaya ni Congressman Congressman Rodante Marcoleta, yung papababain niya yung sa kuryente, yung mga bilihin. Yan, maganda. Okay, kahit papaano medyo malapit sa katotohanan. Di ba? Real talk lang. Oh. Gusto ko rin si Rodante Marcoleta. Okay din sa akin yan. Pero hindi nila kaya yan na mag-isa lang. Kailangan tulungan natin. Di ba? Iboto natin. Nasa ganun, mabawas-bawasan. Ang problema kasi niyan, yung mismong gobyerno natin, matagal eh. Yung proseso matagal. Real talk yan, matagal yung proseso. Kaya minsan, kahit anong ganda ng plataforma ng isang senador, congressman, o kahit sino man, kahit barangay tanod, kagawad, pagka gusto nila ipa-implement siya sa gobyerno, gagawin patas, kakain pa ng ilang taon, matatapos na yung termino, hindi pa naisa sa katuparan. So, paano na pag hindi nanalo ulit yun? Yung gustong amyendahan na yun, edi wala na, matatabunan na sa limot, di ba? O ito pa, panoorin pa natin, dagdagan pa natin ito. Ito, tinawag na Trojan Horse, ito si Cielo Magno. Paki-comment nga dyan sa baba kung anong klaseng hunyango ito si Cielo Magno. Protesta daw nila yung INC rally na million. Let's see how many they can put together on January 31st. Yan po, si Eliseo Rio. Halatado ka na. Okay. The Sweet Face of a Trojan Horse. The original title of this is A Sweet Trojan Horse Face. Para horse face, ang huling dalawang salita. Horse face, mukhang kabayo. But I'm referring here to Cielo Magno. Sabi ko, the sweet face of a Trojan horse is Professor Cielo Magno, professor of UP School of Economics and formerly Undersecretary of the Department of Finance. We realized this after she confirmed her appearance during a rally this January 31 at the EDSA Shrine organized by the so-called clergy and citizens for good governance. This questionable new cause-oriented group reeks of U.S. deep state operations directly targeting the Dutertes while also appearing to target PBBM. Aside from Magno, the prayer rally claims to have the support of 8 bishops and 2,000 priests, hundreds of military and uniformed personnel, self-proclaimed political celebrities, Justice Antonio Carpio, and so on and so forth. And I was surprised si dating DITO Secretary Rio. Rio, ano yung full name ni Rio? Anyway, Eliseo Rio, mukhang deep sleeper din yung si Eliseo Rio. Anyway, nahalata ko po yan, pagbalik po sa Cagayan de Oro din, napapag-isip-isipan ko na talaga, my suspicion was already on the rise. And when I got back from Cagayan de Oro, I saw that a war had erupted between Joy de Vivre. Sorry, my French is not, of course, perfect. Joy de Vivre. And ito po, binanatan po ni Joe, si Cielo Magno. Cielo Magno, galit na galit sa budget kaya gusto pa ipa-impeach si Inday sa January 30. Ayaw kumprontahin ang ng baboy sa budget. Yes. Kita nyo yung pattern. Ay sus, Cielo, ang bantot ng kulay mo. Kasi po, yung January 31 prayer rally, nandyan po yung mga kasama po dun sa budget, vice cam budget anomalya and so on. So makikita po natin yung plot ng Amerikano po. From the first day Cielo Magno came out in middle of 2024,
on the issue of rice cap ng presyo, a very minor issue. Na-build up na po siya, na-build up. Yes. Ito pala ang culmination, which I have suspected is an American regime change plot, with their own mga puppets to take over, or they would use BBM also and take over with some regime change operation. Dito po natin makikita yung January 31 na operation po ng Amerikano na featured po Bishop Efraim Tendero, Monsignor Jerry Bituon, I don't know who they are, Justice Carpio, of course, Eliseo Rio, halatado ka na, okay, and Cielo Magno. Kasi nagsimula po yan, tutol daw sila sa budget anomalya. Totoo. Later on, sinama na po yung impeach sana po dito sa kanilang panawagan. Kung matatandaan nyo, meron pa nga tayong video dyan na kinuwaan ko kay Cielo Magno. Dahil akala natin, eto si Cielo Magno, akala natin talagang kakampi natin na talagang anuhin yung budget na yan. Dahil sasalita siya sa mga budget, tinawag pa niyang Ayuda King #Ayuda King nga daw, si Speaker Martin Romualdez. Tapos ngayon, pati impeachment, Sara, sinama niya na din. Corruption tutulan as if their governments in the past where Carpio and all of them are involved or not corrupt. Itong si Cielo Magno na appoint as undersecretary sa panahon po ni Bongbong Marcos. So ngayon, ang naging panawagan nila, Marcos Romualdez, panagutin, Duterte, paalisin. Yan yung impeachment kay Sara na siningit po nila ngayon. Siningit. Ang gobyerno linisin as if the American-backed proxies can ever run a clean government. Sila nga ang naging sanhi ng lahat ng korupsyon po. Ang pinakamalaking korupsyon ay yung neoliberal privatization economics po. Ayan po. Ayan. So, bistado na po si sweet-looking Trojan horse face, Cielo Magno. Let's start a campaign to expose her. Yan. Ito po, dito talaga na-trigger. Yan, ang nilabas po nitong mga January 31 prayer rallyista na tinututulan, na pinoprotesta daw nila yung INC rally na milyon-milyon. Let's see how many they can put together on January 31st. Yan po, sinama po si Sara dyan sa kanilang poster, na alam po nila, pag nung umpisang kanilang inanunsyo ito, na sinama yan, mahahalata sila kagad, but last minute po nila sinama. Kita nyo na? Ang bantot ng kulay daw, di umano, ni Cielo Magno. Behind that sweet face is a Trojan horse. Diyos ko. Ito naman yung video galing sa GMA kung saan may mga ilang dismayado na mga senior citizen na hindi raw nakatanggap ng 1,000. Dahil yun daw yung usapan, di umano. Parang panoorin natin. Mga senior citizen na ito, umuwing nagrereklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan ng pagkulitan sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Doon mo na, pagkain mo na, pamasahin mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit paano na naman, kung kahit pamasahin may balik. Wala pang kain. Huling-huli na kayo, ha? Huling-huli na kayo. Subukan naming makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Mga kasama, pumalo na Gaano kaya katotoo yan? Yang 1,000 na yan. sa 40,000 katao naman ang nagtipon-tipon sa maghapong rally mula kaninang umaga sa People Power Monument sa EDSA White Plains at ngayong hapon naman sa EDSA Shrine sa May Ortigas. Ito'y upang ipanawagan ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni former Presidential Advisor on Political Affairs na si Ronald Llamas, hindi dapat hayaang mabaon sa limod ang mga pinaggagawa ni Duterte na umano'y panghihiya sa sambayanang Pilipino. Huwag dapat kalimutan niya kahit mahigit na 2 taon na ang nakakalipas sa kanilang gobyerno. At kalinaw na yung impunity ni Sara sa kanyang mga piatos, nova, tempura ay refleksyon ng ating bansa. Anong klaseng bansa tayo kung papayagan natin yung ganitong pagwawalang hiya sa atin ng harapan? Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa kanila, ito ay tungkol din sa atin. Bukod sa isyong politikal, nagtipon-tipon din ang mga katutubang dumagat na mula pa sa General Nakar, Quezon Province at Tanay Rizal sa harapon ng EDSA Shrine upang ipanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na itigil na ang pagpapatayo ng Kaliwa Dam. Nananalangin po kami na ipatigil ng ating Pangulo ang pagpapagawa ng Kaliwa Dam dahil ito ay hindi makatarungan para sa amin. Dahil ito, ang pagtingin namin, ang buhay at kabuhayan namin ang mawawala dito dahil wala rin kasiguraduhan kung saan kami nito ililipat ng pirahan at ito ay aayaw namin mangyari dahil ito ay aming lupaing ninuno na kung saan hinana namin sa mga aming mga ninuno na amin dapat isauli sa aming mga susunod na henerasyon ng buo at mayabong na kalikasan. Yan ang tinig ni samahan ng mga kababaihang dumagat at Sierra Madre President Maria Clara Dulias.
kung bakit po ako narito at bakit po ako sumama dito sa organisasyon na to. Dahil tapos na po, pagod na po ako sa paulit-ulit na nangyayari sa bansang Pilipinas na to. Lalo-lalo na sa ginagawa Talaga lang, ng mga pamilya ng Duterte. Kung paano, kaya namin gusto ma-impeach si Duterte sa dami ng pinatay, sa dami ng ginawa nilang kasalanan, pagkamkam sa kayamanan ng Pilipinas, kung bakit naghihirap, lalong naghihirap ang katulad naming mga maliliit na manininda, lalo kami naghihirap dahil sa mga Duterte na kung saan kinamkam nila lahat ng kayamanan ng Pilipinas, lalong-lalo na asan ang pondo, asan na yung pondong tinago at hindi may labas-labas. 11 days, saan mo dinala ang pera? Saan mo dinala yung pera na dapat para sa bansang Pilipinas? Ano ang nangyari? Bakit dapat ikaw makulong kayong lahat? Bakit ikaw? Di ba? Bakit ikaw tinatanong mo kung saan napunta yung pera? Taga-kuha ka ba? Ano sinabi doon? Shelo Magno, ang bantot ng kulay mo. Aba, matindi ha? Talaga ha? Yan talaga ang ano nila. Yan talaga ang ano nila mga kayon. Yan talaga yung plano nila. Diba? Kita mo naman, noong una, binabanatan lang ni Shelo Magno, si Speaker Romualdez. Tapos biglang siningit na ngayon yung ano, yung si impeachment Sara Duterte. O ngayon, makikita nyo yung suporta ng BP Inday Sara. Use #protect BP Inday Sara dito sa comment section natin. Nang sa ganun, malaman nila kung gaano tayo karami, kung gaano tayo kalakas ang boses natin. Talagang, ito na naman, inuungkat na naman nila. Kasi 'di ba? Nabubuking na sila doon sa BICAM Nabubuking na actually, obvious na nga 'di ba? Ang nagsusulong na diyan sila Attorney Vic saka sila Congressman Isidro Ungab Obvious na. Ayaw nila. Kaya, ang galing 'di ba? Ang galing ng diversion 'di ba? Nagsagawa sila kaagad nung rally. Nang sa ganon, matakpan nila yung BICAM na yan. Totoo yan, real talk yan. O ganun lang, parang ano lang din to. Parang yung mga scripted na mga media vlogger, yung gumagawa ng issue para sila ay mapag-usapan nang umangat yung recommendation nila saka yung algorithm nila. Dito naman sa gobyerno natin, pagka mayroong mga maiinit na issue na talagang alam nila medyo delikado sila, gagawa na naman sila ng panibagong issue nang may divert yung issue na nakaraan. Nang sa ganon, iba naman yung mapag-uusapan. Ang galing, di ba? Ang galing. Sinong niloko nila? Yung taong bayan na naman. Di ba? Si Juan de la Cruz na naman ang kawawa at mukhang tanga. Ginagawa tayong mga mukhang tanga na pinanganak kahapon na uto-uto. Ginagawa tayong tolonggis. Di ba? Si BP Inday Sara, tinitira nyo. Nandoon na Nandoon na, di ba? O ano na nangyari sa impeachment? Uusad ba yan? Uusad yan kung talagang meron yan. Di ba? Kung talagang may laban yan, may laman yan, uusad yan. Kaso wala di ba? Mga congressmen na ngayon nagsasabi na hindi nga raw magpupurso dahil sa time constraint. Di ba? Pilit nyo lang pinagtatakpan yung ginawang expose nila Ungab, ni Congressman Ungab, pati yung mga kilos na ginagawa nila Attorney Vic. Gusto nyo lang mapagtakpan kasi corner na kayo. Kaya gumagawa kayo ng mga panibagong issue para may divert yung mga ganito. Pero huwag kayong mag-alala. Pag-uusapan natin yan dito. Kaya hihingin ko naman ang tulong nyo mga kayon. Huwag nyong palagpasin. Dahil pag pinalagpas natin itong BICAM dahil sa issue ng rally na yan, o yung gusto nilang palabasin, matatakpan na matatangkam yung BICAM hanggang sa makalimutan na ng sambayanan. O paki-like and share itong video na to para umangat sa recommendation ng YouTube na sa ganun hindi makakalimutan ng bawat Pilipino na ito ginagawa nila para mapagtakpan nila yung BICAM. Shelo Magno, ano sabi? Ang bantot daw ng kulay mo. Paki-comment nga dyan sa baba kung anong tingin nyo dyan kay Shelo Magno na yan. Kung talagang kinuhaan ko pa man din ng video to, akala ko talagang kagaya same level natin, di ba? Paki-comment nga dyan sa baba. Diyos ko, Santissima, Mga kayon, maraming salamat sa pagtutok at pagkikinig dito sa Joe Malone TV. Ito yung kaganapan kahapon
na kung saan nga may narinig tayong Shelo Magno, ang bantot ng kulay mo, yung mga ilang senior citizen, dismayado, di umano dahil sa hindi nakuha yung 1,000 na pinangako sa kanila ng mga leader nila, di umano, gaano ba katotoo, di ba? Pero ang ending kasi, pinaglululoko nyo yung taong bayan, yung sambayanan dahil dyan, di ba? Tapos sasabihin nyo, kung meron pa ako nakikita, kinukumpara yung rally ng peace rally ng INC sa kayong ginawa nyong rally. 40,000. Gawin na natin 50. Sige na, 50,000 na. Doon sa almost 2 million na peace rally ng INC na kung saan ang tinalakay nila very objective na peace rally. Kayo, subjective. Diba? Mga kayon, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan na ipakilike and share itong video natin para hindi makalimutan na sambayanan ng issue ng bayan ating pag-usapan.